Pinakamalamig. Pinakaswabe. Pinakabanayad na 1 oras at kalahati sa himpapawid. Chillax Radio. Mga kapatid, alas 9 ng Sabado ng gabi, ito pa rin po ang pinakamalutong, pinakamalasa at pinakamalambot na 2 oras sa himpapawid. Ito po ang Chillax Radio. Teka. Ako papasok. Tapusin na natin ang kalungkutan. Narito si Silvia La Torre. Palakpakan. Pero sa gabing ito, wala akong tayong dahilan na malungkot, mga kapatid, dahil Merong crispy pata. ay, crispy pata. Hindi pa sa simple crispy pata, Toton. Hindi crispy pata to eh. Iba to eh. No. Hoy, Chillax Radio po Ngayon po ay the 22nd of November. Bukas po ay laban ni Manny Pacquiao. At may pinatumban po kami. Yan. Dito po sa Chillax Radio. Ako po si Lord Rivera kasama si DJJ. at si Direct Jim. at hindi makakasalita ngayon ang crispy pata sa tabi namin dahil sa ay wala na. Hiwalay na siya. Down. Wala pang 30 minutos, bugbog na siya. Ibang klaseng crispy pata, Totol. Malambot eh. Hindi lang yun, may paminta sa loob. Yan, Ha? Anong klaseng salamangka ang ginawa dyan? Anyway, magandang gabi sa ating lahat. Kayo ho ba ay kumakain ng crispy pata? Kung hindi, bakit ganun? Dapat kumakain kayo ng crispy pata. Saan magaling yung crispy pata ang dala mo? Direct Jim. Binili ko to sa malapit sa ABS, CBN, no? Livestock. Livestock. Hindi po namin pinopromote ang livestock, pero doon po talaga galing crispy pata. Dahil ito lang ang crispy pata na gagamitin mo ang isang, anong tawag dito? Popsicle stick. Popsicle stick, eh, di ba? Ang alam ko, ginagamit sa dila yan. Di ba? Dila, yung pagtitignan yung dila mo, di ba? So popsicle stick, ang nakalagay rito sa crispy pata, gagamitin mong Panghiwa. Yan, ganun kalambot. Kaya bangan yun eh. Kaya bangan. Kaya Diba? bahangan yun. Ganun ka. Ayan ha, ganito yan. Pag sinerve sa'yo ng livestock, tatabi nila lahat ng ano, ilalapag nila. So may mga pinggan, tatabi nila talaga yan. Halapag yan. Tapos, tataas doon. Ganun? May Yung kamay niya. ceremonies. Oo. Tapos, gagamitin yung public stick pare. Ganon. Papakita talaga sa'yo na totoo. Ito lang naman mga kapatid, ang binotong #1 crispy pata
ng lifestyle website na spot.ph. Pag kayo naligaw dyan sa Timog, hanapin niyo po yung restaurant na may Sergeant Esguerra. ayan, may baboy. May simbolo ng baboy sa labas. Livestock. Yan po ang livestock, ha. Natutuusin mo, pag narinig mo yung pangalang livestock, parang kadiri kasi, di ba? Ano ba yung... Parang ating alamin eh. Mga kahiyupan. Kahayupan, buhay pa. Oo. Ito yung resulta ng kahayupan. Oo, di At ba? kahayupan ang gagawin niya sa high blood mo. Tama ba yan, DJJ? Tama yan. Natrinato nila ng maayos yung hayop. Ganun daw. Hindi, pero ultimate, nakahiwala yung tabado sa karne, di ba? Mhm. Yung karne parang hamon. Yan, oo. God. Klase. Alam na Mupula-pula. alam ni DJJ, ni Direk Jim yan, gawang sa'yo lumaki sa paghahamon. Oo, dahil mukha ini-injection to eh. Ako mga kapatid, sa swabe lang ho kayo sa gabing ito dahil magkakasama ho tayo hanggang alas 11 ng gabi. Ngayon po ay 22nd of November at ilang tumbling na lang ay Pasko na. So kung may nag-iisip kayo ng mga pang-ready sa o panghanda sa inyong mga... Bakit napakalalim ng buntong hinang mo, Direk Jim? Wala, Pasko. Pag Pasko, Paksiw. Pasko. Yun, Paksiw. ayoko ng lechon paksiw. Ako Ah, din. talaga? Talaga? Ako din. Ayaw ko nun. Yung amoy, ano? Ang tamis. Ha? Natamisan ako sa lechon paksiw. Merong lechon paksiw na ano, na lasa mo pa yung suka. Merong May suka ba yun? Oo, may suka yun. Hindi adobo lang. Hindi. Lechon paksiw. Yung Oh, sinasabi mo. lechon paksiw. oo. May suka Naisip ko yun. yung paksiw na isda. Layo. Mas gusto ko pa yung paksiw ng isda kaysa lechon paksiw. Oo, yan. Ayan. Anyway, mga kapatid, May epekto yung crispy pata sa utak mo. Satellite delay, nagpapalit. alam ko sa linggong ito, ay kayo po'y dumanan sa matinding hirap, sa tinding traffic sa EDSA. Diyos ko. Grabe pare. Oh. Weekend, nagka-traffic. Anong klaseng katarantaduan to, ha? JJ Direk Jim. Ay, paano, nung nakaraang linggo, bago itong linggo to, yung Biyernes Sweldo yata, di ba? Oho. 3 mall. Sale. Lahat na sale. Oo. Sus, Mario Joseph, di ba? Mhm. Kaya, ayun. di ba? Para talaga yun. Mhm. Traffic. Gano'n. Ayan, o. Nahig niya. Di mag-sounds muna tayo. Wala tayong masabi. Oo. Tunay nga swabe ang mga sounds mo, DJJ. Ha? Binabati ko natin yung mga parokyano natin, kagaya po ni Homer Atino Vision ng Tagaytay. Magda-Desyembre na, ha? Hindi pa rin natutupad yung inaano natin. Ay, sana po kayo'y nasa banayad lang na estado ngayon. Dahil... Uminom ng tubig, gano'n. Oo. Ng juice, buko juice. Nasistress ka ba pag Pasko, DJJ? Medyo, oo. Kasi, Lalo na kaya napapabuntok yun kailangan mo mamili, di ba? Ganon? Talagang Pwedeng hindi eh. nakasalalay sa materyosong ano. Hindi naman. Pero, kung kaya, alam mo yun, kahit bimpo, Oo. diba? Pagburda mo yung pangalan, di ba? Pang public school lang, ano? Diba? Oo. Pa rin eh. Mhm. Bukas ay laban ni Manny Pacquiao, kayo ba'y manonood? At kayo ba'y nakapusta? Mhm. Di ba? Ikaw ba, Direk Jim? Ako gusto ko manalo sa Olivieri. Ako parang gusto ko maging congressman si Manny Pacquiao na lang sa... Congressman na lang. Oo, kaysa... Ako gusto ko maging boksingero na lang. boksingero na lang. Pwede. Kasi, ewan ko, masamang senyales ang pinapakita ni Manny Pacquiao sa mga bata. Nga? Pinapakita niya na pwede kang mag-excel sa maraming bagay. Hindi pwede yun eh. Dapat isa lang. Special. Ganun ba? Special talaga. Kung kaya naman niya eh. Hindi eh. Gaya nun. Magaling ba siyang congressman? Hindi. Magaling ba siyang coach ng basketball? Hindi. Magaling ba siyang singer? Hindi. Magaling ba siyang artista? Hindi rin. Yun, di ba sinasabi natin dyan. Oo. At kaya nga siya natalo kay Juan Manuel Marquez. Dahil, Ang ganda ng pagkakanisang kritiko nun is because parang pinakita niya na ano, parang Distracted na boxer na to. distracted boxer na parang what does he think that he can get away with doing so many things? Ano? Si Juan Manuel Marquez, Boxing ang ka. nagpatulog sa kanya, for many months, talaga parang monghe. Oh. Ang buhay, talaga nag-train lang talaga for that. O, tingnan mo nangyari, di ba? Tulog. Oo. Kasi yung pinapakita niya parang Parang sinabi ni Marquez na
Lagi ka na napupuyat, patutulogin. Matutulogin kita. Ganun nangyari dyan. Hindi po kami kumukontra sa pagiging sikat ni Manny Hindi. Pacquiao. Hindi. Ang Dati sin- naman yung Kiing, di ba? Ayun. Yung nag-coach ng nung basketball team. Okay. Hindi ba magaling? Isa pa lang yata yung panalo eh. Yun ang sinasabi ko. So, parang iniisip ko sa Pilipinas. Pilipinas kasi parang lahat pwedeng, parang Dolphy movie. May action, may horror, may kantahan, may suspense, may patawa. Yeah. Diba? Parang hindi pwede Hindi, baka naisip lang ni Manny na kaya na niyang gawin to dahil he can actually get away with it. Tinotolerate kasi, oo. Pero ika nga ng paborito kong philosopher na Soren Kierkegaard. Oh. Purity of heart is to will only one thing. Ayan. Purity of heart is to will only one thing. Isang bagay. Ang bagay lang, di ba? Pero si Michael Jordan, nag-golf. Magaling ba siyang golfer? Hindi, nag-baseball pa. Baseball pa siya. Di ba, nung humintusan dahil namatay tatay niya, di ba? Oo. Yung ganun tipo, no? So mga kapatid, sana manalo si Pacquiao. Siguro, kung yan ay magbibigay ng boost sa ating confidence as a nation, Yan. pwedeng good. Okay. Pero kung Hindi, marami siyang ipapaliwanag. maraming paliwanag, nobody likes a loser. Ika nga ng kasabihan, ano? Ang oras natin, hindi mahalaga. Mas importante kung ano po ang nasa estado ng inyong isipan. Yan. Tsaka Kagaya ano ko ngayon, yung pinupulutan nila siguro. ang estado ng bunganga ko ay punong-puno ng paminta na napakasarap. Di ba? Ang paminta kasi, pag natunaw yan at nahaluan ng taba, may ginagawang magic yan sa inyong palate, ha? Hindi sa iyong puso, ha? Eventually, sa puso. Puso! Ika nga. Mag-sounds muna tayo, DJJ. Tapos muna. Ay, talagang nakakaengganyo talagang tumoma ang mga sounds mo, DJJ. Nagbabalik pa rin po ang pinakaswabing 2 oras sa Himpapawid. Ito po ang Chillax Radio. Sa mga hindi pa ako nagpapadala ng kanilang mga tula, Ng mga assignment. ng mga assignments, mga kapatid, ini-encourage po namin kayo na mag-record ng sarili ninyo na binabasa ang inyong paboritong tula. Ideally, mas maganda kung ito yung mga tula ng mga ating mga pambansang alagad ng sining. Ito na may para pahalagahan ang ating kanon. Ano mang kanon sa Tagalog? Ang ating mga haligi. Ang mga haligi ng panitikan, ano? So, para maipakalat din natin sa mga nakikinig sa atin, kahit 10 lang sila, no? Binabati po natin sa puntong ito ang mga kasabi po ng Radyo 5 Taxi Squad, ha? Oo. At kung may nakikinig pa mga units ng Uber, ang Uber Taxi, hello po sa inyo. Meron pa bang Uber? Magkakaroon ulit. Kasi parang nirecognize na sila ng LTFRB as long as meron silang prangkisa. Prangkisa. Yan. Yun ang kailangan. So, ibig sabihin, kailangan nila magbayad ng tax kung may prangkisa. Okay. Nako mga kapatid, kayo may naipit sa traffic kanina o nung isang linggo? Bakit mag-alala? Diba? Alala pa yan. Nalala pa yan. Nalala pa yan. Oo, mag-relax lang kayo. Pag sinabi ng mga Christmas lanes, yan na yan. Oo. Nako, kanina lang, sa EDSA, umagang-umaga to, mga wala pang alas 7. Oo. Pauwi ako. May tinatawag sila zipper lanes, di ba? Oo. Yung parang counterflow yan. Yung Doon counter, ka yung dadaan. zipper lanes, traffic din. Anong katarantaduhan yan? Grabe. Grabe talaga, tol. Hindi ka pa nakakahanap ng alternate na rota pa uwi? Ba, doon ka dadaan sa may white lanes? Gano'n? Meron, pero pwedeng white lanes. Kaso ang piloto ko, single mind, one track mind siya lagi. Yun. Kasi tulog na ako ng pagpa-uwi. EDSA, di ba? Bitong, kung nakikinig ka, Oo. Lord, anong pakiramdam ng gumigising ng madaling araw? Anong oras ka gumigising araw? alas 3. Dahil, Meron akong morning show sa Action TV. Sorry, anong Action oras? sa umaga, sa TV5. so alas 3, mabilis na ligo, mabilis na bihis na yun. Mabilis sa ligo. Nahihirapan ka pa ba? Oo. Gumising? Sa tagal mong ginagawa yan, nahihirapan ka. Hindi ka masasanay doon. So, paano mo, siyempre kailangan performance level ka, di ba? Oo. No. Alam mo, dapat yan direct gym dahil lang galing ka din dyan. Oo. Hindi, pero
nasa harap ka ng camera, ako nasa likod nagsusupervise lang ako. So pwedeng tutulog-tulog ako eh. Kape. Kape. Mhm. Nakakailan ka ang kape? 2 malakas sa tasa Talaga? bago sumalang. Anong yan? Anong kape yan? Siyempre, walang iba kundi kape puro. Diba? Talaga? Yeah. Ang kape ng yung panlasang Pinoy talaga yung kape puro. Hindi pa nag-sponsor sa atin yan, no? Dapat mag-sponsor na yan. Oo nga. Pinabanggit na natin. Puro ako lang yung sponsoran lagi ng kape puro. No? Oo. Anyway mga kapatid dapat, hindi kasi pag weekends, yung 3, sa pilitan yun. Pag weekends, nagigising ko ng 4 or 4:30. Dahil Yun ang natural sa akin. 4:30, Oo, ang gising mo talaga. Ano yan? Maluwag sa looban ko yan. Ang so, 6 kalabisan na sa akin yan. So, gising matanda ka talaga. Gising, dati pa? wala, hindi. Mas talo ko pag gising matanda. Ang gising matanda, alas 5. Oo. Wala, gising magnanakaw yung gising ko. Ganun yun. Ganun talaga ang normal mong dahil lang Dahil sa programa. dahil sa programa. Ang natural yan, pag mga Sabado, gigising ang 4:30. Yan. Yun, relax na ako nun. So, relax ka nun. Anong gagawin mo nun? Wala kang pasok. Manunod ka ng cable. Yun. Hanggang antokin ka ulit. Hanggang antukin ka ulit. Tama yan. Ulit. Tapos tulog So, ulit. anong klaseng palabas pinapanood mo sa cable? Kung ano-ano. Minsan mga home TV shopping. Ako, idol viewing din ako. Oo. Nitignan ko yung Pero mali yun eh. Bakit? Dapat nagbabasa ka ng mga seryosong panitikan ng ganong oras. Ang problema, hindi na po proseso ng isipan mo. Gusto mo para... pero hindi ka na nagkakape pagising mo? Hindi na muna. In fact, ang problema nga sa morning show, pag nagkape ka ng 4:30, alas 5, problema mo, paano ka babawi ng tulog ng alas 7 o 7:30 or 8? Dahil gising ka pa. Nakakape ka eh. Di ba? Kasi Ah, sensitive pa naman ako sa caffeine ngayon. malakas ang amat sa kape. Sarap, Oo. Sa akin, wala nang epekto yung kape. Kulang na lang, kainin ko pati pulbos. Hindi nga, talaga. Oo, wala. Kasi nung bata ako, talagang parang nasanay sa mga magdamagang kwentuhan. Kape sa Mr. Donut. Mr. Donut, Oo. Tama yan. Puro kape lang, kape, gano'n. Tsaka Minsan masarap din, nakaka-18 kape yata ako, hindi ko maintindihan. Masarap din pang marinate ang kape. Talaga? Oo. Ang alam ko masarap sa'yo panghilod. Panghilo. Totoo yan. Talaga? Isapal, oo. May tinatawag sila na Coffee scrub. coffee scrub. Tama yan. So, ibig sabihin, yung mga... Ginagawa namin ng girlfriend ko yun. So, Pwede bang scrub yun, yung mga pinagtirahan sa iniipon Oo, yun at oo. nilalagay sa rep. Talaga? Oo. Marami Kaya gamit kasi yun. tapon mo na lang yung sapal. Pwede pang fertilizer yun. Alam mo kung anong magandang epekto niya? Binubuhay niya yung mo, nararamdaman mo na bubuhay yung Ganon? dugo mo. Talaga? Bukod pa sa na-scrub ka, ang kinis-kinis na pakiramdam mo, parang nagkape ka, ganun yung pakiramdam, ibang klase talaga. Sige, gagawin ko nga yan. Meron pa isang gamit na kape. Nasubukan niyo na ba yun? Organic coffee nga lang gagamitin niyo. Ang tawag doon ay coffee enema. Ay, Ano yan? Ano naman? Labatiba. dapat Ay, yung mo oo. kape. Ilalabatiba mo ang lilinisin mo yung bituka mo. Siyempre, pasok sa mo. Alam mo, matagal ko nang gustong gawin yan. Labatiba. Huwag kang gagamit ng ordinaryong kape lang dahil may fertilizer yun. Hindi, tsaka malamang naman, alam nang maglalabatiba yun. Hindi. Merong bibili mo sa mga oncologist kasi pang-iwas sa cancer yung gano'n. Hindi ko pa nasusubukan maglapatiba. Maganda siya. Pero, may iniwan ko sa yung biofit na Yan, naku. para ka na nilabatiba. Oo. Para kalinis din sa lagusan. Madalas. Diba? Siguro pinakamaganda dyan, yung biofit na yan, i-schedule nyo na wala kayong gagawin. Inumin mo ng gabi. Yan, o. Para Dahil- pagising mo, wow! Talaga. Solid eh. Ganon. Hanggang Oo. lunchtime, may epekto siya eh. Oo eh. Hindi, para Pero hindi ko kasi problema yan. Dahil maganda ang ano mo? maganda ang aking pagkakain ko sa umaga, talagang di ba? Minsan nga ang problema ko, pagkakain ako sa labas. Hanap ka ng upuan. Ayun. Diba? Kanina lang medyo nabiktima ako ng biofit na yan. Meron akong pinakawalang boxer shorts. Bigla ka naglaba? Pinako mo na. Pinakawalang. Ganon, mabot siya ng Hindi, puno. men.
Hindi, ito, kasi minsan parang ang sukatan mo, kung ano yung makikita mo sa bowl, iniwan, parang wow! Di ba? Kinain ko to. May splatter effect na gano'n, di ba? At saka pakita mo, marami mga bagay-bagay na parang wow. Kung wala yung tsaan na yun, na ininom Talaga, mo, masubukan. hindi yun lalabas. Masubukan ko nga. Pero di ba, yung pagkalabas naman ang pakiramdam. Magaang na magaang. Kasi Grabe. nagdi-detox ako, ginagawa ko, detox, ibig sabihin, lilinis ka ng mga kinain mo, mga cholesterol, gano'n. Oatmeal sa umaga, sa tanghali, sa gabi, oatmeal yan. Talagang, talagang. Pero hindi naman masaya yun. Siguro Ah? oatmeal na ka ng oatmeal. Hindi, isa, 2 araw lang. Gano'n. Kasi pag nag-detox ka using yung mga herbal na binibili ngayon, gano'n din eh. Yung tinatawag nilang food substitute, di ba? Ano rin yun eh, oatmeal din lang yun eh. Di ba? Yung detox, talagang lang yun. Parang halos liquid diet lang yan. Liquid diet, hindi liquid diet ka. Actually, yun Pero ina-assume niya kasi, na barado ka. At saka yun yung ginagawa bago ka operahan, di ba? Labati ba ba? yan? Nilalabati Hindi, tsaka puro tubig. Liquid diet yung ano. Kaya sa mga kapatid natin, huwag kayong matakot magutom. Yan, oo. Sanay kasi tayo na parang, okay, may solid na kinakain. Pero kasi, naturalesa ng katawan ng tao, we were built to withstand the hunger. Kasi noong unang panahon naman, di ba, yung mga ninuno natin ng mga Ayan, Up to oo, 40 days. na nag-hunt naman, di ba? Diba? Hindi naman yung lagi may pagkain ka, di ba? Minsan nag-aabol sila ng dinosaur para patayin, di ba? Ganun tipo. So, okay lang yun na huwag naman yung lipas-lipas sobra. Although sasabihin ng matanda, huwag kang papalipas ng gutom, napakasama niyan. Diba? No. Ako, kaya ako tumaba dahil takot akong okay naman pala na magugutom ka. Nakakaramdam ka ng kalam-kalam ng ng Tsaka sikmura. minsan, sinasabi nila, kapag kakain ka, pag nagugutom ka. Oo, hindi. Pero pag Dapat lalo nga- tayo sa oras kasi, di ba? Hindi, dapat nga, ngayon ito, butsog na butsog ako, di ba? Dapat nga, constant yung gutom mo, kahit kumain ka na, gutom ka pa rin. At hindi ka kakain. Nakuha mo, kumain ka na, nararamdaman mo gutom ka pa. Okay lang yun. Di ba? Hindi mo kailangan ikain ka agad yun. Oo. Dahil kumisan yung appetite mo lang talaga ang malakas. Di ba? May hindi ko makalimutan, nung na-interview ko si Ronnie Lazaro, yung artista. Ah. Di ba meron siyang magaling na aktor, no? Meron siyang mata lagi na parang alam mo gutom. Oh. Minsan daw may anak siya, si Gabriel. Oo, gumako yun. Yung Naging artista ko yung anak niya. ganun. Oo, Kastila eh. Di ba? Pag umaangal daw si Gabriel na nagugutom siya, minsan hinahayaan lang niya. Kasi parang dapat importanteng bahagi daw Na maranasan. na pagiging tao yung makaranas ka ng gano'n, na gutom, no? Gano'n ang ngayon niya, ang prinsipyo niya. Oo. Na parang Yan ang kagandahan ng Ramadan. totoo yan. Dahil Oo. parang once a year, nag-aayuno ang mga kapatid natin Muslim, di ba? Dapat tayo rin nag-aayuno sa di ba? Ang malupit yan, hindi lang pagkain yan, pati tubig at sex. Oo, Di ba? tubig at sex. Pag sa araw lang, sa Araw gabi, Pwede, lubog oo. ng araw, kakain sila. At yun, masarap yung kain nila. Pero talagang nung nandun ako sa Afghanistan halimbawa, talagang lahat ng tao nakahawak sa tiyan. Kasi, Gutom eh. Gutom talaga eh. So, anong ano nila doon? Kung nagpapagutom sila? Oo, wala. May, Talagang may high ba na nakukuha doon? Dahil, hindi, kasi sinasabi na, pag gutom ka raw, yung senses mo, mas sensitive. Mas attune ka sa spiritual na dimension. Ito ba yun? ewan ko. So, kamunduhan ng, Oo, yeah. ito. Yung tawag ng laman, maraming rehistro yan, di ba? talaga. No. Eh, yung tawag na crispy pata. Yan. Ay, Ang lupit ba yan? Tumugon tayo sa tawag ng crispy pata. Yung again, lumulok-sulok ang ating mga puso. Hindi ba? Diba? Bacon sa umaga. Ay, naku mga. Hindi na ako nagbe-bacon sa umaga. Itlog lang talaga. Masarap na yun. Preno pa ba kayo? Sa Kunyari, yung mga, kunyari, yempo, taba ito. para Preno pa ba? para hindi ako
feeling deprived, kukurot ako kahit konti. Kurot ng konti. Minsan, psychological lang naman talaga yung bagay-bagay na yun. Oo. Kasi Minsan kailangan hirap lang mamantikaan yung ano mo eh. Mahirap na lalo yung lechon kawali, tapos hindi mo titirahin yung taba. Ako, Oo. parang, kumain ka pa ng lechon kawali. Oo. Parang ako, ang angst ko dati nung bata ako, bacon namin malungkot. Kasi nakakabili ako ng bacon na maganda, titira ako ng konti. Konti lang. Konti. Konti lang. Pag kumakain ka ng bacon, anong gusto mong luto? Ikaw, DJJ. Malutong. Oo, malutong eh. Ha? Malutong. Ako yung ano. Pero kapag ka ihahalo mo sa, kunyari, sa Kanin. burger, kailangan medyo, Meron silang nilabas ngayon. Oo. Thick cut bacon. Oo. Nandi mo Gusto ko lang. Ito ba manipis sa liempo o makapal na bacon? Gusto ko yan. Thick Ngayon, cut bacon. ang gusto kong luto sa bacon naman, nipis na bacon, ay yung ginanon mo sa asukal. Oo. Oo. So, lalagay mo mismo. So, Gaganin mo siya sa asukal, tatampalin mo ng asukal. Parang hamon. Tapos tsaka mo piprituhin. glaze. Prituhin mo, tapos malutong, di ba? Pagkagat mo ngayon. Ay. Diabetes ka tunay. Pero sa bacon, ako, gusto ko naghahalo-halo yung, ewan ko na, discover ko lately, parang gusto ko, may maalat, may matamis. Nag-aagaw. Nag-aagaw na Ganon, lahat. ganon. Syrup ng pancake, tsaka Alat ng bacon. alat ng bacon, Ay, strawberry sarap jam, yun na yun. Mhm. Ako gusto ko yung ano eh, yung pag ginanon mo yung itlog tsaka yung bacon, pahaluin mo. So yung sunny side up, yung pula ng itlog. Ang galing, no? Iba-iba yung pagtrato sa sunny side up. Ikaw, marami yung nakikita sinisira talaga eh. Hindi ako, minsan pag kumakain naman ako, unti-unti ko yung puti muna, gano'n, bago ko babasagin. Sa akin, tinutuso ko yung dilaw eh. Gano'n. Kaya ayaw mo na sunny side up na hindi malasado yung Yan, oo. Yung luto, ayaw mo nun. Ayoko nun, oo. Ako, dudurugin ko lang sunny side up pag alam ko meron akong tinapay na pang map sa Yun. plato. Eh, paano pag sa kanin, hindi ka ba sa sunny side up? Pwede rin. Ang gagawin mo, dudurugin mo siya sa ibabaw ng kanin. Yun. Kaya tayo magkakaibigan kasi Magkakasundo tayo. sa itlog. So, piprituhin mo pa, itlog na, di ba? Natutuhan ko yung pag nagsaing ka, pag nag-iinin na yung kanin, tsaka mo ilagay yung ihagis mo yung itlog sa loob. Yan ang gusto kong gawin. Hindi ko pa nagagawa yan. Pag nag-inin na siya, yung inaantay mo ng Babasagan mo ng itlog. Hindi. Lalagay mo yung buklog doon sa loob. Pero hindi, teka, ito yung problema ko. Malasado sa lalabas. Malasado. Pero hindi ba maluluto yung itlog pag mainit pa? Ha? Hindi ba maluluto yung itlog? Hindi. Di ba magmumukhang parang ano yan, omelette yan? Hindi. Yung buo, may shell. Michelle, malasado sa ilalagay mo doon. Matindi yan. Ang magic ng itlog, as is, walang lasa yung itlog eh. Wala. Nagkakalasa lang sa pag inasinan mo. Oo. Labas yung lasa niya, di ba? Ito, isa sa mga pinakapaborito kong breakfast sa Singapore, yung kaya toast. Eh, naku. Ay, gusto ko yan. Kaya toast. Ito yung... Matamis pa yung toast. Isa-serve sa yung dalawang Itlog. soft-boiled. Soft boil. Actually, fresh pa yun eh. Tapos, nasa tabo. Di pa ko ng tubig eh. Pang may sakit na itlog. Yan, oo. Oo. Tapos, alam ba, sinubukan ko dito yun, hindi nag-work yung soy sauce na Iba yung soy Iba yung soy sauce natin. nila. Soy sauce nila. Soy sauce nila, dark soy sauce eh. Oo yan. Yung sa atin dito medyo maasim eh. Yun, marka pinya, di ba? Hindi nag-work. Totoo yan. Alam mo, yung sinasabi mo na, yung yayon kaya toast ay meron na sa isang branch ng SM sa Makati. Ganun mismo yung Hindi ko nasubukan. Pero merong nasubukan na kung ganyan. Ortigas, hindi ganun kaganda yung kanilang toast. Yung toast ang hindi maganda. Pero yung sinasabi mo, no? Yung kombinasyon ng itlog, toyo at butter. Yan, oo. Iba talaga yun. At saka sa Singapore, meron ding pangit na toast Yung iba kasi, yung toaster, ganun nila. Yung grill pala talaga yung tinapay, no?
butter, tapos yung kaya... Sa Singapore, maraming mga parang karinderya, di ba? Yung kaya Doon toast ako kasi, kumakain. yung pagka-coconut jam Yun, yun. mismo. Oo. Pero hindi sing tapang nung coconut jam natin. Oo. Siya rin matamis. Oo, tsaka matigas eh. Mm. Naalala ko tuloy na iwan ko sa bahay. Pinost ko sa Instagram, di ba? Yun yung parang comfort food ko ngayon. Ano? Chocolate butter. Uy, Chocolate, hayop yun ah. chocolate butter, ano eh? Yung chocolate na... Chocolate, yung chocolate na Oh, chocolate. chocolate. Alam niyo ba yun? Chocolate na chocolate. di ba? Chocolate to. Oo, ngayon, honey. Parang honey, di ba? Yung isang Oo. brand niya. Ginawang butter. Para Ginawang sa butter? peanut butter. Yung Sarap. mantikilya, hinalo, ganun. Hindi. Para siyang peanut butter. Chocolate butter. So, talagang pag ginano mo yung hard bread, gagawin mo sasalukin mo doon saan niya. Ay, Diyos ko po. Alam mo ba, ang chocolate, finally nakaisip sila ng ibang produkto. Meron ng chocolate drink. Hot choco. Chocolate, Ang gawa sa chocolate. sa bagay, parang nutmeg, di ba? Hinalo sa ano. Yeah. Hindi yan eh. Mga kapatid, magsasounds muna kami at magbabalik po ang Chillax Radio. Mga kapatid, nagbabalik pa rin po ang pinakaswabing 2 oras sa himpapawid ang Chillax Radio. May kikwento ako sa inyo. Yeah. Kape pinag-usapan natin kanina. Oo, game. Sa Iloilo, sa palengke, sa may Lapas Market. Ako ay may napuntahan ng isang old school na kapihan. Teka, yan Lapas Market, pare. Yung palengke na yan, nandyan ang pinakamasarap na Batchoy. batchoy. Yes. Oo. Agree ako dyan. 3 legendary Batchoy names, nandyan. Ted's, na nasa mga mall. Mall na ngayon, oo. Deco, na nasa ibang mga mall din. At ito wala. Doon lang siya. At para sa akin siya yung superior sa 3. Netong's Batchoy. Netong. Matindi yan, tol. Nakita ko yung broth nila. Ito yung sikreto talaga. May bone marrow. Yun talaga May yun. utak, tol. Ang sarap, no? Buti may batchoy, may utak, no? Yung ibang tao, wala eh. Matindi talaga yan, tol. Matindi yung netong Ang sarap, no? Tapos pupunta ka raw doon ng umaga, tas yun yung, almusalin mo. Netong, eto nasa palengke lang. Talaga. Palengke lang talaga. Palengke lang. Matindi yan, tol. Yung netong. Mahaba ba pila? Pumunta ako ng mga patay na oras kasi at feeling ko yung mataga Iloilo rin, hindi na sila ganun kahat sa Batchoy. Kasi maraming mga ano. Pero, kung gusto ko sabihin, doon sa loob ng Lapas Market, may isang kapihan ng pangalan niya, Madge Cafe. Badge. Old school na kapihan talaga. Talagang Parang naging old school siya. Yung tasa, yung ano pa, yung makapal na tasa. makapal na tasa, yung mga pangalan ng mga tao. Ha? Talaga? Yung pangalan mga, ibig sabihin talaga mga regular talaga yung mga pumupunta ron. Sa serve na yan, pangalan mo kaya may J, ganun. Pero ako, pangalawang best kong punta ron, wala, blankong coffee mapa. Magaling. Pero makikita mo talagang yung pagsala, yung ano talagang kondensada yung gatas. Yun talaga yun. Sarap noon. At tambahin ng matatanda. Okay. Parang kung sa Baguio ron, yung parang, Star Cafe. hindi Star Cafe. Kalimutan ko pangalan ng tambayan ng mga matatandang journalist, tambayan ng mga politiko. Hanggang ngayon, buhay pa. Oo. Hindi, wala na yun. Na McDonald's halos yata. Hindi, yung katapat ng McDonald's. Yun na ngayon yun. Alam mo, sa Baguio na yun. Anyway, yun. Oh. Yun. So, enjoy na enjoy ako kasi parang alam mo yung kape mo, talaga may puso talaga. Hindi siya madalian. Walang barista, walang one Pero mo ka-job. barako. Hindi para ako. Hindi para ako eh. Hindi, I mean, hindi siya. Brood siya, brood talaga siya. So, ibig sabihin, dahil gumagamit sila ng kondensada, hindi na sila naglalagay ng asukal. Yung asukal mo nasa tasa mo. Ano yun? Hindi, nasa table mo pala, nasa table. So, Oo, pwede mo pa rin lagyan. Napakasarap. Oo, brown sugar yun, ha? Ikaw, bahala ka dyan. subukan mo na ba yun, Direct Jen? Yung Kondensada yung dati ilalagay ng kape ko, Grabe. sarap nun. Mm-hmm. At saka yung mga
nagdi-deliver sa palengke. Di ba namaking ako sa palengke? Oo. Kung nagdi-deliver sa palengke, ganyan. Plo ng Netongs. Old school na pasbachoy, tol. Atay ba yan? Oo. Matindi siya. Ang lupit. Teka muna, kumusta nga pala ang biyahe mo sa isla? Ay, nako. Ito lang ang nais kong ipakitang larawan sa inyo ng isla. Papunta pa lang. Teka, anong isla to? Gimaras. Pwede ba kita? Ay, nako! Pwede ba kitang maging kapitbahay? Nakita mo ba yung katabing lupa, Lord? Ang katabing lupa ay ito ang itsura. Dali lang ha. Oo. At Marami kasi pinakita sa akin. talaga, nalito ka. Nalito ako, tol. Oo. Pero yung kukunin mo, may katabing Ito yung ano, ito yung nilalako sa... pwede tayo maghihiga dyan. Oo. Gulong. Yan yung nilalako sa atin. At kinol mo na. Malapit na. Yung katabing lupa niyan, meron. Tawid, marami, direct gym. Talag. Napakarami kung gusto mo lang. Ganda. Matindi. Hello, Bak. Nagre-record pa kami. Tawagan kita mamaya. Bye, love you. Awa. Ha? So talaga pala DJG ng back ang tawag. Sila lang ang mag-shota, kilala ko nagtatawagan ng bakla. Okay. Di ba? Ang sa kanya, ang shota niya ay bakla. Ang tawag niya sa shota niya ay bakla. Kaya back, di ba? Yes. Ganon. Ano ang tawag mo sa yung iniiro, DJG? Wag na natin... Pa, pribadong tao. Ito yung kapitbahay. Yan. Yan ang kapitbahay niya. Ang ganda naman. Kapitbahay niya. Ito yung lupain, ito yung kapitbahay niya. Across the road. Mapapanatag talaga yung pag-iisip mo dyan, ha? Naman. Oo. Ang maganda niya, mapapanatag pag-isip doon, tapos nakalatag tayo doon. May dala tayong mga tent. Ibang klase siya. Sounds muna tayo, DJJ. Sounds mo na. Ay mga kapatid, kaya pa rin po ay nakatutok sa pinakabanayad na 2 oras sa ere po ang Chillax Radio. Ba't may mga taga-Iloilo? Hello po sa mga taga Iloilo. Umaabot po ang Radyo 5 dyan. Mga palangga na namin. Oo. Teka, so ano yung mga natutuhan mo nung nando ka sa probinsya, Lord? Kumpara sa buhay natin sa syudad. Para bang hinuhold up tayo rito, gano'n? Oo, yung Gimaras kasi napaka-relax lang niya eh. Alas 5 ng hapon, ang pinakamaingay na maririnig mo doon ay, malapit sa port May motor na may speaker, yun lang. Dadaan lang siya, gano'n. Pero lakas ng sarap ng hangin. Wala kang problema sa cellphone connections kasi maganda naman yung signal. Maganda signal. May signal Low but siya. spark, Oo. gano'n? At may siya. Nakita namin sa Malaya, meron siyang mga windmill. Para sa Ilocos. Windmill, ilang power, mo ron. At marami ng mga Roro ports doon, tol. Oo. Tapos ipapatayo mo ron, solar ka. Ayos, wala ka na babayaran. Wala kang problema. Napakaganda ng probinsya natin. Napakalaki ng Pilipinas. Napakaganda ng Pilipinas, mga kapatid. Napakamura ng seafood. Pag tinignan mo yung mapa ng Pilipinas, isipin mo, bakit tayo nagsisiksikan sa isang maliit na portion lang ng ating mapa? Hindi ba? Para saan? Para sa creature comforts? Nandun na naman halos lahat Malls? May malls sa mga probinsya, tol. Di ba? Oo, so may Jollibee, merong computer, may signal, may cable. Ano pang hanapin mo dyan? At ito pa, ay binabati ko pala kaibigan ko si Rock Dreon kung nakatutok siya ngayon. Talaga dinalaw mo ba? Tinor niya ako na nakabisikleta kami sa Iloilo. Sarap. Napakasarap. Ang tawag niya, visit tour. Visit tour. Bike tour ng Iloilo, tol. Tuloy lang. Ang sarap mo nga magbisikleta doon. Talaga, doon? Hindi ba, yung tipong isa side joint ka ng mga, Hindi. So nakikita natin, parang anytime na mapagod ka hinto ka lang. hinto ka lang, di ba? Hanap ka ng puno, di ba? Shit, sarap noon. Tapos, napakalit na syudad lamang. At ang ganda ng ilog nila. Narinig mo sa kanila yung tunog niya. Yun, naayos nila yung ilog.
Ang ganda ng ilog, may mga tinatayo mga establishment sa gilid ng ilog. Napakalinis ng ilog. Pwede pala magkaroon ng ganun sa Pilipinas. Malinis na ilog. Malinis sa ilog. Naligo yung mga bata. Wala naman sa ganung punto. Ano? In the same way, Singapore, wala naman naliligo sa gilid ng ilog. Pero wala. Grabe, no? Nung huli ako nagpunta dyan, dala-dala ko yung pelikula ko eh. So, ang sarap, ang ganda naman nila. Ang ganda na. Tapos yung pag tinur ka ng mga mayayaman doon, kasi syempre, welcome sa amin yung mga parang committed de festejos nila ron, yung mga yung doon kayo kakain sa tabi ng simbahan na luma, yung mga gano'n. Nandun yung bangkete, yung banquet, nandun, Jesus Mario Joseph. Mahal na ang gaganda pa ng mga tao doon. May bars din, may clubs din, di ba? Yung mga mayayaman din ng mga tao, hindi ka di ba? Meron kang, di ba? May eksena ron, di ba? Ibig sabihin, kung gusto mo ng konting moderno na... gusto mo mag-club. Hello pala sa mga Makata, na nag-poetry reading doon sa tabi ng Miagao Church. Nag-poetry reading din kayo. Talaga. Bike tour, isa sa mga stops, poetry reading. Galing. Mga 15 minutes lang, sa alisa kayo. Galing. Ang galing. So marami kayo nag-bike tour. Marami kami nag-bike tour. Grupo. Gusto ko yun. Iba-iba ilo-ilo, tol. Iba yung hangin. Ba't hindi gumawa ang istorya ng... Sabi ni Rock Drilon, dapat matagal ko nung ginawa to. Hindi ko lang bakit nagdili-dali pa ako. Nag-magnet pa siya rito at dapat hindi na niya ginawa yun. Rock Drilon, buhay ka. Salamat sa iyo, tol. Napakagandang syudad ng Iloilo, tol. Although na-miss namin yung Magnet Cafe dito. Medyo, kasi wala nang ganun eh. Wala na. Wala nang ganun. Gallery at saka madalas na gigs, di ba? Alam mo, hindi ko makakalimutan. Kahit chiksikan, di ba? Alam mo, hindi ko makakalimutan dyan sa Magnet. Oo. Yung nagpalagay sila ng buhangin, ng beach. Okay. Dapat ko yun. Sa loob. Si Rock yun. Si Rock lang pwede gumawa nun. At yung buhangin hindi basta-basta. Hindi mo maiisip yun kung iniisip mo lang lagi bottom line profit. Yan. You must give props to, mga lugar na gaya ng Sagio, na 70s Bistro. Kung tutusin mo, sa mga gabi, barya lang kikitain nila eh. Diba? Pero gusto lang may mission sila. May mission nila yun. Bistro, sinasabi ng bistro, kausap ko yung mga may-ari na ang baba ng kinikita nila. Almost enough na parang pang-sustain lang talaga. Pero, gusto nila may tumutugtog, di ba? May bahay yung mga banda, ganun lang. Ganun lang kasimple. Kasi tangkilikin natin yung mga ganun. At pag may mga entrance, magbayad naman kayo ng 100, 150. Ako nagbabayad ako. 150 lang yan. Diyos ko, mahiya naman kayo, di ba? Ako nagbabayad ako. Magkano yung binabayad yung pag mga Taylor Swift, mga One Direction? Ako nagbabayad ako. Hindi ko lang kaya pag meron nilolaunch na album. Kasi medyo mahal na yun. Suporta pa rin, di ba? Suporta pa rin. Pag yumaman ako, bibili ko lahat yun. Comedy bars magkano? 300, 400? Okay yung mga comedy bars. Pero, ibig sabihin, ganun din, no? Basta suporta lang. Suporta. At saka hindi nyo na mararamdaman yun kinabukasan. Correct. Pinayad nyo. Ayan. Di oras na para magpaalam, mga kapatid. Ito pa rin po ang Chillax Radio. Ako po si Lord De Vera, kasama po si DJ J. At si Direct Jim. Abangan nyo ang mga pelikulang ginagawa namin. Iyan, At congrats sa pelikula nilabasan mo, yung Red. Red. Sana napanood ninyo. Panoorin niyo yan. Best screenplay, mga kapatid. Chillax Radio, mabuhay po tayong lahat at pabuhay ang matiwasay na pamumuhay.